Lumabas sa isang pag-aaral na mas babad ang mga Pinoy sa cellphone, internet at TV kaysa sa pamilya at mga kaibigan. Pero hindi rin daw pwedeng sabihing balakid ang teknolohiya dahil madalas daw itong nagsisilbing tulay sa mga personal na relasyon. Saksi si Cara David. Sadyang di na maikakaila ang epekto ng media at teknolohiya sa pamilyang Pilipino. Base sa isang pag-aaral, mas maraming oras kaharap natin ng media at teknolohiya kesa pamilya. Ang OMD ay isang kumpanya na nag-aaral tungkol sa media. Binilang nila ang oras na ginugugol ng mga Pilipino sa ilang mga bagay sa araw-araw. At ito ang kanilang natuklasan. Dati 24 hours ang regular day natin, di ba? So, ngayon it's 56 because multitasking na tayo. Malabas sa 23.2 hours ang ginugugol natin sa trabaho, pag-aaral at pagtulog. 14 hours sa texting, telepono, email at iba pang teknolohiya. Mahigit 10 oras naman sa TV, internet at iba pang media. At 6 hours lamang kada araw para sa pamilya at 1 oras para sa kaibigan. Malaking bahagi rin ng ating araw ay nasa kalsada. Sa datos ng MMDA, 3 oras kada araw ang binubuno ng karaniwang Pilipino sa trapiko. Kung susumahin sa isang taon, sa pag-aaral naman ng National Statistics Office, 2 oras kada araw ang inilalaan sa shopping o katumbas ng 1 buwan sa isang taon. Sa bilis ng buhay ngayon, may mga nababahala na magdudulot ito ng pagkakawatak-watak ng pamilyang Pilipino. Pero ayon sa OMD, teknolohiya pa nga raw ang nagbubuklod sa ilang pamilya. OFWs, for example, dati snail mail tayo with text messaging in a second. Since Philippines is one of the close-knit families, ang nangyayari ngayon, it's providing an avenue for Filipinos to create another way of communicating with parents.